Maligayang pagbabalik sa 10 Minutes Movie Recap. Ngayon ay ipapakita ko ang isang comedy, romance, horror na pelikula mula 2020 na pinamagatang Spontaneous. May spoilers, mag-ingat at maghanda. Nakikitang nakaupo si Mara sa klase, sobrang bored. Nahulog ang lapis niya at nang abutin niya ito, sumabog ang babaeng nasa harap niya. Sinabi ni Mara na mabait at normal ang babae, hindi naman talaga pasabog. Tumakbo palabas ng silid-aralan ng lahat, maliban sa kanya. Hindi naman talaga sila magkaibigan, magkaklase lang. Lahat ng estudyante ay may gusto sa babaeng namakay, pero may isa na lalo. Habang tumatakbo palabas ng gusali ang mga bata, nakita ni Tess si Mara sa unahan at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi siya makapaniwala, pero nakita niya ang sapatos ni Mara. Makikitang kumukuha ng ebidensya ang forensics sa silid-aralan. Ang tanging talagang nasira sa pagsabog ay ang babae. Ang iba pa, ayon kay Mara, ay aesthetics lang. Dinala ang mga kaklase niya sa istasyon ng pulis at tinanong. Nagbiro si Mara sa pulis, pero hindi siya naloko ng opisyal. Pagkatapos, binigyan sila ng pagkakataong maligo at tinanong ni Mara kung pwede niyang makuha muli ang sapatos niya. Binigyan sila ng pulis ng bagong damit at pinaghintay sa istasyon. Gumawa si Dylan ng kakaibang komento na parang pelikula ni Cronenberg ang nangyari. Pero si Mara lang ang tumawa. Ang iba ay nag-usap tungkol sa mga teorya kung bakit nangyari iyon, habang may isang babae na nagtanong kung kailan sila papayagang umalis. Sinabi ni Mara na mangyayari iyon kapag natiyak na hindi na iyon mauulit sa isa sa kanila. Sinundo si Mara ng mga magulang niya sa istasyon at dinala pa uwi. Pagdating, pumunta siya sa kwarto at nagmarihuana. Pagkatapos ay nakatanggap ng text mula sa isang taong may crush sa kanya. Nagpatuloy ang pagtitext at napahagighik siya. Kinabukasan ang libing ng babae. Pinanood ni Mara at Tess ang ama ng babae habang kumukuha ng sticker mula sa kotse. Pagkatapos ay pumunta sila sa Dalton Twins para kumuha ng shrooms. Iniisip ni Tess na masamang ideya iyon. Kalaunan, nagkakape sila at inilagay ni Mara ang lahat ng mushroom sa latte niya. Magkaibigan sila mula pa pagkabata at balak manatiling magkaibigan hanggang tumanda at tumira sa isang beach house. Pinag-usapan nila ang babaeng namatay nang lumapit sila ni Dylan at nagtanong kung pwede siyang sumama. Nakipag-flirt siya kay Mara at napagtanto niyang siya ang nag-text sa kanya. Sinabi ni Dylan na dahil sa nangyari ay napaisip siya tungkol sa buhay at gusto na niyang sulitin ito. Nasuka si Mara dahil sa mushroom at nagsuka sa banyo habang hinahawakan ni Dylan ang buhok niya. Nagsimula siyang mag-hallucinate at ikinuwento iyon sa kanya. Sa tingin niya ay astig iyon. Nagpatuloy ang hallucinations niya buong gabi at nanatili si Dylan sa tabi niya. Nag-usap sila tungkol sa nangyari at sinabing pareho nilang hindi nakita ang mismong pagsabog. Inihatid siya ni Dylan pauwi at niyaya siyang makipag-date. Kalaunan, nakahiga sila ni Tess sa kama at nag-uusap. Sinabi ni Mara na hindi na siya gagamit ng droga. Tinanong ni Tess kung umiyak na siya at sinabing siya ay palaging umiiyak. Araw ng homecoming game at dumating ang dalawang babae sa paaralan na naka-costume. Nakita nilang nagtayo ang mga estudyante ng shrine para sa babaeng namatay at sumama si Dylan sa kanila. Nakilala niya ang costume ni Mara bilang Carrie. Kalaunan, nag-usap sila sa library at tinanong kung paano siya nagkaroon ng crush sa kanya. Sinabi niyang nagsimula iyon noong una niya itong nakita at lumago na lang. Ang araw na namatay ang babae at sinabi ni Mara na pwede itong mangyari sa kanilang lahat, ang nag-udyok sa kanya na yayain siya at wag nang maghintay sa tamang sandali. May magandang sandali sila hanggang may mangyari sa laro. Tumakbo ang lahat habang sumisigaw dahil sumabog ang isang manlalaro. Hinawakan ni Dylan ang kamay ni Mara at hinila siya palabas. Nagyakapan sila sa likod ng arena. Naging malaking balita ang lungsod. Tinawag ng media ang nangyari na The Covington Curse. Dumalo sina Tess at Mara sa memorial para sa batang lalaki na namatay. Kinabukasan, sinabi ng mga magulang ni Mara na kanselado ang klase nang walang takdang sandali. Sinabi nilang mag-a-apply pa rin siya sa kolegyo. Nagbiro si Mara na nayon, hindi na nila masasabing mas mahirap ang panahon nila noon. Kinagabihan, sinundo siya ni Dylan ng lumang ice cream truck na binili niya para magpasaya. Pumunta sila sa party para sa mga namatay,
pero lumabas sila para maglakad. Itinapon nila ang inumin dahil iniisip nilang baka alkohol ang sanhi. Nag-usap sila tungkol sa ama ni Dylan at naghalikan. Bigla nilang narinig ang sigawan, may isa na namang namatay. Nakipag-usap sina Mara at Tess sa Agent Rossetti. Hindi rin niya alam ang nangyayari. Humingi siya ng tulong at pinapadala si Mara ng kung ano. Pumunta si Mara sa Dalton Twins para kumuha ng droga. Naniniwala siya na hindi ito dahil iniisip ng pulis na sanhi ang droga, kundi para suriin ang lahat ng posibilidad. Binili niya ang lahat. Habang nagmamadali sila papunta sa pinagtataguan, sumabog ang kapatid na lalaki. Pagkatapos, sumabog din ang kapatid na babae habang nagmamadali. Natagpuan ni Dylan ang wasak na kotse at hinanap si Mara sa gubat. Natagpuan niya itong naghuhugas sa ilog at niyakap. May mga taong naka-hazmat suit na lumapit at kinuha sila. Nasa ospital si Mara. Nakita niya si Dylan sa katabing kama. Nagbiro sila tungkol sa ET. Ikinuwento ni Dylan ang mga tanong sa kanya. Tinawag niyang girlfriend si Mara at natuwa siya. Ikina-quarantine ng gobyerno ang buong klase. Tinanong sila tungkol sa emosyon, pangarap at kolegyo. Sinabi ni Mara na gusto lang niyang mabuhay. Nag-usap sina Mara at Tess sa kama. Natatakot si Tess para kay Mara. Sa recreation chamber, nagreklamo si Mara na bored siya. Nag-usap sila tungkol sa pagsabog. Naghalikan sila ni Dylan sa shower. May official na nagpresenta ng impormasyon pero binitikos ni Mara. May sumabog ulit. Patuloy ang namamatay. Bigo ang mga pagsusuri at gamot. Parang gumana ang blue tablet at pinayagan silang umuwi. Umuwi si Mara kasama ang mga magulang. Walang dekorasyong maskal ang lungsod pero may sorpresa sila. Nag-vape silang tatlo at nag-usap tungkol sa pagtanda. Kinabukasan, natulog sila ni Dylan nang magkasama sa unang pagkakataon. Hindi niya gustong bumalik sa paaralan. Taming klase nila ang papasok. May guro na pinangako ang tutulungan silang makapagtapos. Tinawag ang blue tablet na snooze button. Sa araw ng Valentine's, nagparty sila sa kamalning ni Dylan. Sinabi niyang mahal niya si Mara at ganun din ang sagot niya. Sa diner, natakot ang waitress sa kanila. Ipinaliwanag ng doktor ang gamot pero sumabog ang volunteer. Nagkagulo at patuloy ang pagsabog. Namatay si Dylan sa harap ni Mara. Umuwi siya puno ng dugo. Dinala siya ni Rossetti sa ospital. Nalugmok siya sa depresyon at huminto sa pakikipag-usap. Sinubukang tulungan siya ni Tess. Nagprotesta si Mara, nagnakaw ng alak at nakipagtalo sa kanyang mga magulang. Naniniwala siyang siya ang kunsa. Binisita niya ang memorial, silid-aralan at lugar ng kamatayan ni Dylan. Sa prom, lasing siyang humingi ng paumanhin sa lahat at tinanggap ang diploma. Binisita niya ang puntot ni Dylan at kinausap ang uma niya. Nagyakapan sila. Umuwi si Mara at nakipag-ayos sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang buwan, tumigil ang mga pagsabog. Nagpatuloy siya sa buhay at umalis para sa kolegyo sakay sa truck ni Dylan. Sa pagtatapos ng taon, 31 estudyante ang namatay. Nabuhay si Mara kahit hindi niya alam kung bakit. Sinabi niyang ang aral ay mamamatay ang lahat at kailangan mong mabuhay ayon sa gusto mo. Iniisip niya ang hinaharap niya, ang mga makikilala, mamahalin at posibleng maging mana o presidente. Mga masasamang bagay ay mangyayari. Hindi niya sasayangin ang buhay sa paghihintay. Iniisip niya ang hinaharap kung saan tatanda sila ni Tess sa beach house. Hindi na siya matatakot dahil maaari siyang mamatay anumang sandali. At ikaw din. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe para laging updated sa mga bagong uploads. Kita-kits sa susunod na recap.